Suportado ng ilang leader, si Defense Secretary Gilberto Teodoro kaugnay sa paninindigan nito sa West Philippine Sea laban sa China. Ayon sa kanila, hindi matatawag na provocation ang ginagawa ng kalihim kundi isang patriotism. Narito ang report. Kasama si Defense Secretary Gilberto Teodoro at iba pang cabinet secretaries sa 5 araw na state visit ni Pangulong Bongbong Marcos sa India. Kabilang sa mga inaasahang tatalakayin dito ang maritime cooperation sa pagitan ng dalawang bansa. Noong nakaraang linggo naman, tinawag na troublemaker ng Beijing ang Pilipinas dahil umano sa mga naging pahayag ni Teodoro sa pagpapalakas ng depensa, panlabas kabilang ng hindi matinag na pagiging agresibo ng China. Ilan lamang ito sa mga pahayag ng China na hindi nagustuhan ni Chairman Emeritus ng Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan, Demokrasya, People's Alliance for Democracy and Reforms, Liga Independencia Pilipinas at ang Filipinos Do Not Yield Movement, Dr. Jose Antonio Goycia. Sabi ni Goycia, ang mga pahayag at hakbang ng Defense Secretary ay nakaangkla sa international na batas at nagpapakita lamang ng pagtatanggol nito sa ating mga karapatan at teritoryo sa mga karagatan. Aniya, hindi provocation ang ginagawang pagtindig ni Teodoro sa karapatan ng bansa kundi isang patriotism. Hindi na rin anya ito ikinagulat ang reaksyon ng China dahil matagal na nitong ginagamit ang impluensya at kapangyarihan para patahimikin ang sino mang kumukontra sa kanila. Sinusuportahan rin nito ang pagiging prangka ni Teodoro na nagsabing hindi Amerika ang dahilan ng tensyon sa karagatan kundi ang mismong agresyon ng China. Bukod sa suportang binibigay ni Goycia, may suggestion rin ito para matigil ang veto power ng China sa United Nations Security Council. Ilan sa mga tinukoy nito ang December 1987 Manila Declaration ng Association of the Southeast Asian Nation o ASEAN at ZOPFAN o Zone of Peace, Freedom and Neutrality sa West Philippine Sea. Para sa EuroTV News, ako si Henry V. Nicolas, sumasaludo sa bawat Pilipino.